Hi guys! This is my first time doing voiceover, so kayo na bahala mag-adjust. What? On this video, pupunta kami sa Tagaytay for 3 days and 2 nights. Ayun na nga, sa sobrang excited, 5 AM pa lang, nasa Dao Terminal na kami. Sakto naman pagkarating namin, may bus na naka-standby going to PITX. 5:20 pa nga daw ang alis, kaya nakapag-take out pa kami ng Jollibee para makapag-almusal. 268 pesos ang pamasahe from Dao to PITX. Same spot lang din kung saan kami binaba, second floor ng PITX Gate 2. And good news kasi doon din mismo ang sakayan ng bus papuntang Tagaytay. Nag-CR lang kami saglit, then a few minutes, dumating na ang bus pa Tagaytay. Sa konduktor na daw ang diretsyo yung bayad. At ang fare going to Fora Mall kung saan tayo bababa ay 108 pesos lang. Nakarating kami sa Fora Mall at exactly 8:50 ng umaga. Napakaaga nga namin guys, 2 PM pa ang check-in time. Dito kami bumaba sa Fora Mall since malapit na dito ang place na pag-i-stayan namin. From the drop-off point, makikita na agad yung Cityland building kung saan kami mag-i-stay. Since sobrang aga pa, we decided na mag-brunch na lang. Combo na ng breakfast and lunch. So dumiretso kami sa McDo near Cityland building and doon na rin kami nagpalipas ng oras habang hinihintay yung check-in time. Around 11:30 AM while we are eating, nag-advise na kami sa agent na pag-i-stayan namin na nandito na kami around the area and we asked if possible mag-early check-in kung available na yung unit. So this is the whole building of Tagaytay Prime Residences kung saan kami mag-i-stay. Di pa nga daw available yung unit pero maghintay na lang daw kami sa reception area para madali nila kami mapuntahan once available na. Nagstay muna kami dito sa 3rd floor lobby and nag-register sa visitor's log sheet habang naghihintay. After few minutes, sinundo na nga kami ng agent dito sa lobby and diretso na kami paakyat ng 15th floor. So here we are in our room. Let's have a quick room tour.
So just to give you an idea and for reference na rin in case na gusto nyo i-consider tong place on your next travel, here are the room types and room rates. By the way, Taal Lake room ang kinuha namin. 2,500 per night siya, so total of 5,000 for 2 nights. Super sulit na rin for the view and location. So if you're interested, just message Miss Stephanie France on her Facebook Messenger. Highly recommended namin siya since super bait and very accommodating nila. This is actually our second time booking with them kaya tested na talaga. Bago ko makalimutan, this is one of my favorite part of their service. If bigla kayong nagutom at tamad na lumabas, pwede kayong mag-order sa Silog meals posted on the room. Available sila 24/7. Just call them sa available contact numbers and they will deliver it to your room. After mag-check-in, umidlip muna kami saglit. Ang plano talaga is gumising ng 4 PM para gumala. Pero grabe, nagising na kami ng 7 PM. So nag-prepare na lang kami ng mabilisan and ang next plan namin is kumain ng dinner sa Mahogany Market. Paglabas nga lang namin ng building, may bokyo na nakaabang. O para sa mga di nakakaalam tulad namin, bokyo or sometimes spelled as bukyo. Basically, ito yung modern and mas social na version ng tricycle. Marami nito sa Tagaytay aside sa jeep, ito madalas ang mode of transportation ng mga taga roon or tourist na bumibisita sa Tagaytay. 150 ang pamasahe namin gamit ang bokyo from Cityland going to Mahogany Market. Yung price niya nakadepende sa layo ng pupuntahan nyo. Kung gusto nyo ng private and hassle-free na travel, you may consider riding a bokyo. Pero kung nagtitipid naman kayo, pwede kayo mag-jeep. 13 pesos lang ang pamasahe kada isang tao. At nang malapit na kami sa Mahogany Market, akala namin sarado na. Pero nung lumapit kami, napakarami pa palang tao. Napakabait nga ni Manong driver, tinuro niya pa sa amin kung saan ang daan papunta sa mga kainan. At dito nga, paakyat na kami papunta ng second floor. At dito nga bumungad sa amin ang napakaraming kainan. Ang dami pa ring tao kahit 8:30 na ng gabi. As in, buhay na buhay pa rin yung lugar. Ang hirap nga mamili kung saan kakain. Halos lahat kasi sila bulalo ang specialty. So from all the outlets, we decided na dito kumain sa FBM Tagaytay Bulalohan. Since dito may bakanting lamesa, so here's their menu. Marami silang options from bulalo, sisig, kare-kare, crispy pata. Pause nyo na lang if you want to see lahat ng ino-offer nila. And at the back of the menu, meron din silang combo meals. We decided to order bulalo for 550 pesos. Meron din silang sharing size na 990 pesos. Aside from bulalo, we ordered crablets for 300 pesos and 3 rice for 25 pesos each. While waiting sa orders namin, kinuhanan ko na muna ng video itong buong kainan. And I was surprised na ganito pala ito kahaba. Ito na ang dulo ng kainan. At ano napansin nyo guys? Lahat sila may bulalo. Oh, wow! Pagdating ng in-order namin bulalo, grabe guys, napakalaki niya. I think good na siya for sharing up to 3 persons. So yung 990 pesos na sharing size, feeling ko pang family na talaga siya. Ganda ng presentation nila ng bulalo guys. Meron pang apoy sa ilalim to keep it warm. Okay! Available din mga condiments sila, toyo, suka at patis. Pero syempre we went sa classic sausawan, toyo, sili at kalamansi. The ultimate combo for bulalo. Honest comment ko for the bulalo, okay naman, tender yung meat pero sa lasa, medyo nakulangan ako. Sorry guys, wag nyo ako i-bash ha. Baka siguro high expectations lang talaga ako since Tagaytay to and they're famous for their bulalo. Comment na lang kayo kung may other bulalo kayo na gusto yung recommend para next time dun tayo mag-try. So for this bulalo, rate ko siya 7 out of 10. Dito naman tayo sa crablets. Nagustuhan ko siya personally since mahilig ako dito. Crispy at di gaanong malansa. I will rate this for 8 out of 10. After namin kumain, nag-jeep lang din kami pa uwi sa unit.
10:30 PM na kami nakarating. Nagpahinga lang kami saglit at natulog na. So on this video, this was already our second day. Ito yung view from our balcony at 6 AM in the morning. After 27 minutes, medyo foggy pa, pero ang bilis lumiwanag. "7:30 AM, nagbokyo ulit kami for 120 pesos, going to Starbucks Hiraya. For context, Starbucks Hiraya in Tagaytay is famous because of its amazing view of Taal Lake. Perfect spot for coffee, photos, and just enjoying the fresh Tagaytay breeze. "9:30 AM, umuwi na rin kami para makapagpahinga. Ganito siguro pag trentahin na, di na kayang sunod-sunod na lakad." Nag-jeep nga lang kami pa uwi for only 13 pesos each. Dito nga pala sa area kung saan kami bumaba ng jeep, maraming stores na pwede nyo ring puntahan. At ang napansin ko pala sa main road at sa area na to, napakarami nilang ukay-ukay. Based on research ko, two of the main reasons kung bakit maraming ukay-ukay sa Tagaytay is because of the weather and tourists. Since Tagaytay is cooler than most of the places in the Philippines, marami silang jackets, sweaters, and hoodies na nabebenta sa ukay-ukay. So if you love shopping in ukay-ukay, I guess mag-e-enjoy ka dito. Before we head on to our place, nagpunta muna kami dito sa Pure Gold para makabili ng snacks and bottled waters na dadalhin namin sa aming unit. After namin makabili, naglakad lang kami pabalik ng unit. Tara, samahan niyo ako maglakad.
Sakto pala ang dating namin sa unit, bigla kasing umulan. Kaya nagpahinga at nag-lunch na lang muna kami. So habang nagpapatila kami ng ulan, nag-book na rin kami ng Sky Ranch through Agoda. This will be our next destination this afternoon. Pumunta lang kami sa Agoda website and search for Tagaytay Sky Ranch. Nakuha namin ang ride all-you-can ticket namin for only 347 each. Sinettle lang namin siya through GCash and after a few minutes, marireceive mo na ang tickets mo through your registered email. Agoda nga palang napili namin since mura siya ng around 50 pesos sa Klook during that time. At dahil nakatulog na naman kami, 5 PM na kami nakarating ng Sky Ranch. Oh no! Ayan nga kung makikita nyo sa video, nagmamadali na kami maglakad. Nag-jeep lang nga pala kami papunta sa Sky Ranch for only 13 pesos each. Pagkarating ng Sky Ranch, ang unang gagawin ay magbabayad ka ng admission fee worth 120 pesos each. Aside pa to sa ticket na nabili natin sa Agoda. After makapasok, kailangan natin pumunta sa may online redemption booth located daw sa bandang right side paglabas nitong mga souvenir shops. Sino sa tingin nyo to guys? Si Groot ba to? Dito sa online redemption booth, need mo lang ipakita yung QR na na-receive mo sa email. Then after, bibigyan ka ng ride wristband. Dito naman makikita nyo kung ano-ano ang mga rides na included sa Ride All You Can. Meron din siyang kasamang one-time ride sa Sky Eye, Express Train, and Bumper Car. Sa part na to, maglalakad tayo from left side all the way to the other end para ma-enjoy natin ang beautiful view ng Taal Lake. And of course, silipin natin kung ano-ano pang rides ang meron sa site na to.
first ride na itatry natin, ang Sky Eye. This is not our first time to try this ride. Pero until now, pagdating sa taas, nalulula pa rin ako. Ano ako yung magalaw? Paano ba kayo magugulit dito? After namin sumakay sa Sky Eye, napunta naman kami sa mga classic Peria games. Dito, nagtry ako ng ball toss. 6 tries yan, pero 2 lang ang na-videohan. At yes, lahat sablay. Ewan ko ba kung bakit, pero never talaga ako nanalo sa mga ganitong games. Okay. Dito naman, sasakay sana kami ng bumper car. Kaso napansin namin na medyo maliit lang pala yung area niya. Tapos mahaba pa yung pila. Kaya nag-decide na lang kami na sa iba na lang sumakay. At dito nga sa drop tower, ako lang ang sumakay. Ayaw kasi ng kasama ko. Medyo nabitin lang ako sa ride na to kasi mababa lang siya. Tapos hindi siya kagaya nung sa Enchanted Kingdom na mahaba talaga yung bagsak. Dito parang niyuyugyug lang kami. Dito na rin pala kami namili ng mga pasalubong at souvenirs. Pero tip lang, kung may time pa kayo, mas makakamura talaga kung sa labas kayo bibili. Dito na kami namili kasi wala na kaming chance kinabukasan. Maaga kasi kaming uuwi. Sa part na to, nakalabas na kami ng Sky Ranch Tagaytay. Maglalakad lang kami papunta sa kakainan namin for dinner. And good thing, walking distance lang siya. Dito lang siya sa may harap ng SMDC, Wynn Residences. Dito nga pala kami kakain ng dinner sa Pocholos Cafe and Grill. Here's their menu. Pause nyo na lang kung gusto nyo silipin kung ano ang meron at kung magkano. Dito sa taas ang napili naming pwesto. From here, tanaw mo ang Taal Lake. Kaso since gabi na, di na siya makita. Meron din silang pwesto sa baba, pero kung gusto nyo ng fresh and cool air, I suggest na dito kayo sa taas. So we just ordered kansi and plain rice. Actually, nabudol lang kami sa TikTok kaya dito napili namin kumain. Masarap daw kasi ang kansi nila dito, combination daw ng bulalo at sinigang. Taste test! At yun na nga, di kami binigo ni TikTok. Totoong napakasarap ng kansi nila dito.
Sobrang lambot ng meat at lasang-lasa mo ang combination ng bulalo at sinigang. Perfect food para sa malamig na klima ng Tagaytay. So I will rate this kansi as 9/10. So next day, January 27, last day of our stay. Checkout time is 12 noon pa pero we decided na magising na maaga para makapag-almusal at makapag-prepare na ng gamit pa uwi. Maaga pala kami uuwi dahil may mga pasok pa kami sa trabaho on this day. Nilakad nga lang namin from Cityland papunta ng main road. Swerte nga namin pagdating namin doon ay may naghihintay na ng bus going to PITX. Ang pamasahe namin from Cityland main road going to PITX is 110 pesos each. 9:20 AM nang makarating kami sa PITX. Around 1 hour and 10 minutes din ng biyahe. Pagpasok namin sa loob, nagtanong lang kami kung saan kumukuha ng ticket going to the U. At dito kami tinuro sa ticket booth number 6. Mabilis lang ang pagkuha ng ticket dahil sa conductor na rin daw diretso ang bayad. Sa Gate 5, Bay D35 ang bus na sasakyan namin. 11 AM pa daw ang next na biyahe kaya kumain muna kami dito sa Jollibee. 268 pesos each ang pamasahe namin from PITX going to the U Terminal. Ito yung summary of expenses namin for 3 days and 2 nights sa Tagaytay. Hindi kasama dyan yung food, mga pasalubong at souvenirs. Aside pala sa work kaya maaga kami umuwi ay dahil dito. Yan lang po for this video. Thank you for watching.